Kung hindi itong mga ghost employees na naka-payroll daw sa kanilang munisipyo. Pero ito hindi nagre-report sa City Hall ito. Hindi po, hindi nyo po makikita ni anino ng kahit na sinong nasa job order po namin dati, hindi nyo po makikita. So, hindi talaga mga empleyado to pero sumusweldo. Opo, totoo po. Hindi po talaga empleyado pero po nasweldo. Sa puntong yun ang aming usapan, isang folder na naglalaman ng mga personal data sheet na mga tuturong ghost employees sa munisipyo ng Imus ang pinakita sa akin ni JC. Iba-iba po ang sahod nila eh. Nasa 5,000, meron pong 6,000. Depende po kung anong posisyon po ang ilalagay sa kanila sa job order. Gayunman, ang sweldong iyon na nakapangalan sa mga taong nakatala sa pinakita niyang listahan ay hindi raw talaga natatanggap ng naturang mga individual. Dahil humigit kumulang sa 40 mga markadong ghost employees ay wala umanong kaalam-alam na nagagamit pala ang kanilang pangalan sa anomalya. Oh, meron o. Katulong sa bahay, katulong sa restaurant, sa kantin, pero naka-payroll po sa munisipyo. Nakikita mo talaga yung actual record. Opo, nakikita ko po. Sino kumukubra dito? Si Vice Mayor. Ayun po. Sila mismo. Pero hindi po sila talaga ang kumukubra. Ang mga sekretarya po ang kumukubra. So, pinaforce nila yung firma nung nasa record. Opo. Lahat po halos ng nasa record na yung peki po. Pirma, thumb mark, lahat po. Sa tansya mo, mga magkano tinatanggap nilang kada buwan from this ghost employee? Ang Vice Mayor naman po ay tumatanggap ng halos 200,000 po. Para patunayan sa XXX ang kanyang sinasabi, ay nagpresenta si JC na idokumento sa pamamagitan ng video ang di umano'y maanumalyang kalakarang nangyayari sa kanilang munisipyo tuwing araw ng sweldo. Dumiretso si JC sa Vice Mayor's Office na nasa ikalawang palapag ng munisipyo. Do'y nadatnan niya ang sekretarya ni Vice Mayor Mandy Ilano na si Jasmine Ronquillo habang abalang-abala sa pagpirma sa ilang mga dokumento na nasa kanyang lamesa. Ayon sa tipster naming si JC, payroll daw ng mga ghost employees ang di umano'y pinipirmahan ni Ronquillo nung mga oras na yon. Yun daw ang unang hakbang sa proseso ng pagpapasweldo sa mga multong empleyado ng munisipyo ng Imus. Kapag pirmado na ang payroll, dadalhin ito ng sekretarya sa isa pang babae ron na siya namang nagkakabit ng mga daily time record o DTR sa naturang dokumento. Pagkatapos, ipapasa na ang payroll na dinidikitan ng mga DTR sa lalaking ito na siya namang magdadala ng mga papeles na iyon sa cashier's office. Dahil hindi otorisado si JC na pumasok sa opisina ng cashier, minabuti na lamang niyang hindi sumunod sa mama para maiwasang mabulilyaso ang undercover operation. At hindi nga nagtagal, ang mga dokumentong pinasok sa opisinang yon ay naging pera na siyang nabidyohang nakahilera at binibilang ng sekretaryang tinidiktikan noon ng aming tipster.